Alright, magandang araw po sa inyo lahat and welcome back ulit sa isa na naman nating video. Okay, premiere lang muna tayo dahil hindi pa rin po okay yung aking internet connection that leads us to have an unstable na live streaming. So, ito muna tayo. But anyway, let's go directly sa atin hong topic. Nakapag-post ang OWA actually ng kanilang sinasabi na tungkol po sa magiging application na kung saan mas makakatulong ito para sa ating mga kababayan. Ayon dito, malapit na daw ilunsad ang OFW app. Ayon sa OFW Party List, actually OFW Party List to yung nag-initiate yata dito. Pagkikipagtulungan ng DICT, Department of Migrant Workers at ng OWA, lumagda sila ng isang Memorandum of Understanding. Ayan po. At ito ay ang gagawin nila dito is itong OFW application. But as you can see, the logo itself, yung O at yung OFW party list, parang iisa lang. So I can sense na parang parang hindi gobyerno natin nag-initiate kundi party list mismo. O pangalan niyan, si si Congressman Magsino ang ang bibida diyan. But anyway, kung para naman sa mga Pilipino ang ginagawa, suportahan natin. Isang OFW app, isang mobile application na magsisilbing assistance at information outlet para sa mga kababayan nating OFW sa buong mundo. Pinangunahan ni OFW Party List Representative Marisa Delmar Magsino ang MOU signing kasama ang OWA, DMW Secretary at DICT Secretary. Actually, nabanggit na to ni Admin Arnel Ignacio sa programa ni Idol Rafi Tulfo. Pakinggan natin, ha? Ng ating OFW doon sa kanilang assignment, dapat siguro regularly o every week o every month thereafter, mayroon nagpa-follow para kinukumusta ang kalagayan nila. Ginagawa pa rin ba natin yun? Ito, kailangan dyan talaga. Meron kami matibay na partnership with DMW kasi policy and coordination ang aming relasyon eh. So, sa side naman namin, we'll be submitting to you a major apps na napaka-high-tech with work with the DICT. Ito ay ang dali-dali ho ng i-access ng OWA. Pati kung saan eksakto sila, hindi lang area. And may zoom natin eksakto kung nasaan. Yan ang collaboration ng OWA with the Teka muna, DICT. so meron kakayahan na ngayon yung OWA pag halimbawa isang OFW natin in distress, as long as meron siyang hawak na cellphone, kaya ma-pinpoint yung kanyang stock location at pwede tayo magpadala ng stock lolo. Opo. Kaya ipapakita. Parang nagugulat yung mga welfare officer natin sa sinasabi mo. Nakaganon sila sa'yo. Siguro nasa isip nila, paano naman namin pupuntahan yun? Give me manpower. Di ba? Namin sa inyo, hinahanda lang namin mabuti ng DICT at baka kailangan talaga malinis at Mapapansin nyo dito, hindi niya nabanggit yung OFW party list kasi senador Hindi ko alam napapansin ko lang I'm just a keen observer Hindi niya nababanggit ang OFW party list. Pero ang bida kasi dito, ito pong bida dito sa post na to, OFW party list. Diba? Pansin nyo ba? Okay, anyway, huwag na natin tingnan yun. Kita na naman sa akin. At sabi ko nga sa inyo, ikatutuwa nyo ito dahil yan ang gusto nyo mangyari. At so ang monitoring natin, we're really working very hard na kung pwede Isa pa, admin, gusto ko rin na i-monitor natin yung mga OFWs to make sure meron silang mga cellphone. Kasi may mga amo, depende, may mga among balasubas, swerte-swerte, may mga among mababait, na dapat wag silang tanggalan ng cellphone. So yan naman, kapag mga Huwag tanggalan ng cellphone. Dami ko nilang cellphone actually. Pansin ko nga sinasabi nila wala silang cellphone. Ang sabihin natin, wala silang SIM card. Wala silang internet. Cellphone they have. Oh! Ilan lang dito walang cellphone? Sige nga. Imposible yun. Napakaliit na ng porsyento ng mga OFW walang cellphone. That's impossible. May cellphone yan, baka kinuha lang. Di ba? May cellphone yan, baka kinuha lang ng employer.
Kasi may mga worker po na wala na, hindi na nagtatrabaho na maayos. Real talk. Real talk, hindi na nagtatrabaho na maayos. Naaagaw na ng cellphone ng attention ng worker sa trabaho niya. Hindi ko sinasabing lahat, pero huwag kayong sasamahan loob. Real talk lang, maraming ganyan. 'Di ba? Aminin natin, maraming ganyan. OWA ang tumatawag doon dahil sila pamilyar na doon sa kanilang terrain, nangingilag sila sa authority ng mga taga-OWA. Kaya kaagad-agad yan, pagka nasita natin yan, bakit yung kinukuha yung cellphone, kaagad yan, aayos. So, again, ito kasi policy, we really have to work very well with the DMW na kailangan mapatupad yan. Kailan balik nila sa kanilang destination? Okay, ayun yan. Okay? So, let's move to another. I hope talaga merong mangyaring maganda dito sa application. Actually, ito, patisinin natin. Dito hindi ko lang alam. Dito, merong sa home screen, meron siyang benefits, meron siyang help desk. Okay, meron siyang news update, contribution, national ID, e-travel. And then, meron siya ditong, anong tawag dito? Ano yung nakikita? Ang labo Ayun, account. So, the worker needs to register. Okay, they have to register. Kung ganito government application to hindi pwede yung bara-barang pangalan nyo hindi pwede bara-barang pangalan nyo dito. Gaya ng ginagawa sa Facebook ninyo, screen name nyo lang user. Minahal ako pero sinaktan lang. Pinagpalit sa iba. Maldita pero sweet. Yung mga ganun pangalan Oo, bawal yon. Ito, government to So hindi nyo pwedeng lokohin ito para dire-diretso po. Kasi sometimes people are just, I do not know. Ang hirap magsalita. So ito yung bagong aabangan natin sa ating sangay ng gobyerno. Inshallah. Pagkita-kita tayo sa susunod na episode. Teka lang muna. Sige, sa susunod na lang na episode. Meron naman akong i-upload pa susunod na video tungkol dito naman sa isa nating kababayan. Hanggang sa muli natin pagkikita, maraming salamat. Maasalama for the meantime.